Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. O guys, let's go. Yung po hinarap niya ikalawa itong kay Badoy. Bakit mo iko-contempt? 'Di ba? Kung kasi sinasabi daw minsan na may advertisers, sinasabi naman minsan na walang advertisers. Kaya nga po kayo naghihiring . Ako simple lang . Ibig po ba sabihin, halimbawa po yung isang teacher, pag hindi po naunawaan ng mga estudyante niya yung kanyang mga tinuturo, magkakaiba po ng di ililinaw po nila. Hearing po yan. Ayaw nyo kasing makinig. Gusto nyo lituhin. Okay? Kasi kung ako po ang nagko-conduct ng hearing, halimbawa, Dr. Badoy, sabi nyo kanina, walang advertisement. Ngayon, may advertisement na. Ano po ba talaga? Pakipaliwanag nyo nga po to para hindi, kasi nalilito na kami. Ano ba yung, ganun po yun. Ang dali lang pong ilinaw niyan . Hayaan nyo lang magpaliwanag. Pero kinontempt nyo, kaya nag-hunger strike. Pinakulong nyo at nag-hunger strike. Ngayon, sinampahan kayo ng kaso sa Supreme Court. Wala sa inyo yan kasi mananalo pa rin kayo . Mananalo pa rin po kayo sa distrito nyo . Hindi po sila apektado niyan, sa totoo lang po. Ang malaking apekto niyan, kung natalo kayo sa Supreme Court, kayong mga congressman, yung inyong leader na si Speaker. Sasabihin, inaalaw mo yan? Na magpakulong ng mga tao, yung mga taga-Congress. Malaki po epekto niyan. Pag sila po ay sinabi ng kasi meron na po yung kay Dr. Badoy, nakakahiya po yan sa liderato ng House na inaalaw nila samantalang kamakailan lang po, naalala niyo yung mga taga-Parmali na pinakulong ni Gordon. Kamakailan lang po hinatulan ng Supreme Court na hindi po pwede yung ginawa ni Gordon. Hindi po yun yun po ay hindi naaayon sa contempt power. Pucha, magmumukha naman kayo sa Congress na, di ba kayo nagbabasa ng katatapos lang nung sa Parmali. Meron na nga kaming posisyon dyan, Supreme Court. Ikalawa po. Ito po, mas mabigat. Ngayon ko lang po ito nabasa marami po, ito po, talk of the town na to, na may permahan pong naganap yung mga dating PMAyer. Wala pa naman ako nakikita until now. Nakita ko na po, meron po talaga. Ito po ay nilabas. Ewan ko lang. Ito po ang source ko. Kinakailangan sabihan ng source . Hindi po pwede na wala tayong source ngayon dahil uso yan, di ba? Baka, ito po, antindi po nito . Antindi pala nitong antindi pala to ng manifesto po ang tawag. Ayan po, mula po to kay Mark Lopez, Manifesto Defending Democratic Rights of Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey K. Eric Celis, demanding for their immediate release from congressional detention. An unyielding stand against erosion of democratic liberties. So, sa tingin ng grupo na ito, yung mga pumirma, mga PMAers po to. Mga graduates po ng PMA. Kaya po, siyempre, talagang kahit sino po . At hindi po to isa, dalawa, tatlo lang. Matindi po to. Ayan po. So, isa-summarize lang po natin our uncompromising position. Zero tolerance for injustice. Imperative for transparency. Sacrosanct rights under attack. Inaatake raw po yung ang ibig sabihin ng sacrosanct, yung po yan, yung
parang malabanal yan, no? Pinakamahalagang karapatan ng tao. No? Yung karapatan sa pamamahayag, karapatan sa press, unwavering support for press freedom. Ito po yung mga pinaglalaban nila. No? Zero tolerance on injustice, imperative for transparency, sacrosanct rights under attack, at unwavering support for press freedom. Okay, our demands. Ito po ang kanilang demands. Mga PMAR po to ha. Immediate release of Dr. Badoy Partosa and Mr. Celis. Ikalawa, accountability for legislative overstep. Sumusobra na kayo. Nag-overstep na kayo ng inyong kapangyarihan. Ikatlo, restoration of integrity in the House. O alam nyo na ibig sabihin yan. Sa tingin ng mga PMAers na to, ay wala na pong, unti-unti na pong naglalaho ang integridad ng HOR. Our resolve, yan. Unwavering support to Badoy and Celis. Active resistance. Puta, active resistance. Antindi, parang Rexona. Active resistance. No? Okay. Eternal vigilance. At sa panghuli po, we call upon all who cherish freedom and democracy to join us in this critical stand. Together, we will not falter. Together, we will prevail. Alam niyo po kung ilan po nakapirma? Naku, magugulat po kayo. Lahat po to PMA class. 88 na po. Kulang-kulang 100 na nakapirma para po dito. Late pa ako. 88 pa lang dito. Ngayon daw, 146 na. Akalain nyo, napakarami po. 160. Ito, may pangalan po to 88 eh. Kasama po dyan, ang kilala ko lang dito. No? Ito po, ay sino ba kilala ko rito? Antonio Parlade Jr. Pinakabata po, Dante Langkit, PMA, class 95. May class 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 91, 92, 95. Ay, may mas bata pa pala, 2000. May mga PMA batch 2000 pa po, at 2002, yun po ang pinakabata. PMA batch 2002 dito po sa listahan na to. Kaya po, talagang magdadalawang isip po yung kung patuloy po nila. So marami po to, hindi po to simpleng mga pagwawalang bahala, no? Ito na po, nagbubunga na po. Alam niyo po sa totoo lang, kayo po sa gobyerno ngayon, no? Marami na po, natatahimik lang po yung mga mamamayan, nag-observe. Ayan na po, hindi na po sila simple nag-observe lang. Nagpermahan na po. Wala lang kapangyarihan na gaya kasi hindi naman kami organized na mga tao. Eh. Dito lang kami sa vlogs. Eh. Maring hindi po natin makita kagad yung lakas ng puwersa na sumusuporta sa mga Duterte sa 15. Pero at least may simula na. Magsimula na po tayo. Para makita po ng mga to na hindi po pwede yan. Yung ginagawa ninyo pagmamalabis. Balita sa SMNI ngayon, 160 na. Grabe po, no? Ang masyadong sabi nga ni Inday Sara, babalik ko lang, do not be a tambaluslos because of your ambition. Do not be a tambaluslos. Real talk po. Isang tao po ang may ugat ng lahat ng to. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po sa I2K ng Sundalo ng Dungan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.